malapit na balita ngayon tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinertipikahang urgent bill ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa agricultural economic sabotage. Presyo ng bigas sa ilang palengke sa Bulacan mabibili na lamang sa halagang 39 pesos per kilo. Supply ng murang bigas hinihintay pa rin ng mga rice retailers sa Quezon City. Pag-iimprenta ng 92 million na balota para sa barangay at sangguniang kabataan elections natapos na ng National Printing Office. Security officer sa NAIA na umano'y nagnakaw ng pera sa isang Chinese na pasahero pinakakasuhan ng Department of Transportation. Isang gusali sa Naga City tinamaan ng kidlat. Salamin ng ilang nakaparadang sasakyan, nagkabasag-basag bunsod ng tumilapo na debris. At matinding buhawi na nalasa sa isang lungsod sa China. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 21, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Sinertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga sangkot sa agricultural economic sabotage. Sa ilalim ng panukala, maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong ang sinumang mapapatunayang sangkot sa smuggling, hoarding, profiteering at kartel ng agricultural at fishery products. Sinumang government officials na mapatutunayang kasabwat dito ay maaaring madiskwalipika sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno, tatanggalan ng karapatang bumoto o sumali sa anumang public election at aalisan ng anumang benepisyong natatanggap ng isang empleyado. Ang naturang panukalang batas ay nasa period of interpellation sa Senado, samantalang nasa technical working group naman ng Kamara ang bersyon na ito ng proposed bill. Hanggang sa katapusan ng buwan, isasagawa ng pamahalaan ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer na apektado ng pinatutupad na price cap sa bigas. Ayon naman sa grupo ng mga retailer, bumababa na ang presyo ng bigas ngayon kaya dapat alisin na ang price cap. Narito ang report ni Ray Pelayo. Mahigit sa kalahati na ng mga rice retailer na target mabigyan ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. So 7,000 po ang target natin dyan na beneficiaryo mula sa listahan ng DTI. At so far, the past 2 weeks, nag-distribute na tayo sa kalahati na. 4,000 na yung nabigyan natin ng 15,000 cash assistance each dito sa mga rice retailers natin. At tuloy-tuloy po ito hanggang katapusan ng buwan na ito. Nasa 80% naman ng kasapi ng Grain Retailers Confederation of the Philippines ang nakakatanggap ng ayuda. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng grupo, sana ay matanggal na ang price cap dahil bumababa na rin ngayon ang presyo ng bigas. Sa nakikita namin, positive siya kasi dahil kung hindi ito nalagyan ng EO39, marahil talaga sumipa ng todo yung presyo. So, syempre, aantayin natin yung market forces kagaya ng harvest time para bumaba. Pero syempre, ang downside lang nito na bigla yung mga retailers biglang nailagay doon sa price cap. Ayon sa Grecon, nag-umpisa na anya ang anihan. Kaya't may nakukuha na silang supply na mas mababa ng 3 piso kada kilo. May nagbebenta na rin nila ngayon ng 40 pesos kada kilo na mas mababa sa 41 pesos na price cap. Magiging batayan na nila ngayon ng magiging presyo ng bigas sa merkado ang alok na presyo ng NFA sa mga magsasaka ng palay na 23 pesos kada kilo. So kung 23 yung palay, sa NFA yan at mabibili ng halimbawa ng 23.50 o 24 ng millers, tingin ko baka sa market yan, mga 36, 37, 38, pataas na yan. So nakikita ko, magiging maganda naman, di ba? Ayon sa Grecon, kung magtatagal pa ang pagpapatupad ng price cap sa bigas ay maaaring humirit pa sila ng pangalawang yugto
ng ayuda sa mga retailer para mabawasan ang kanilang nalugi. Tiwala naman ang Bureau Plant Industry na hindi magtatagal ang price cap sa bigas. Dahil nga ang ating mga presyo ay nagiging stable na, once we find that the DA and the DTI finds it na ito ay stable na, we can already recommend to the President. Ayon naman sa DSWD, pag-aaralan pa nila kung posible ito dahil malaki naman ang kanilang pondong nakalaan sa Sustainable Livelihood Program. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Mas mababa na ang bentahan ngayon ng bigas sa ilang pamilihan sa Bulacan kung saan nasa 39 pesos na lamang ang bentahan ng kada kilo nito. Mas mababa na ng 2 hanggang 6 na piso mula sa price cap na itinatakda ng pamahalaan. Mula sa Kalumpit, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta naman ang kalidad nitong bigas na mabibili na 39 pesos per kilo? Magandang tanghali. Ang kalidad nito ay madilaw, may halong bato at may palay, yung mga 39 pesos na nabibili sa public market dito sa Kalumpit. At kung kukumpara naman sa mga commercial rice, special, mas mababa ang bentahan ng bigas sa Bulacan. Sa Kalumpit at Malolos Public Market, 39 pesos ang per kilo ngayon ng bigas. Ayon sa mga retailer o nagtitinda ng bigas, pinakamababang presyo ng isang kaban ng bigas ay nabibili ng 1,900 pesos ang isang kaban o 39 pesos o 38 pesos per kilo sa Intercity Rice Mill sa Bukawi. Pagdating sa palengke ay binebenta nila ito ng 39 pesos. Ang murang bigas ay madilaw. $39 ng pinakamababa. Variety nito yung mga sinandoming, tsaka intan. Pinaka 39 na ano nito, 38 ang puhunan. 38 tapos 39. Ayun, meron kang peso sa isang kilo. Hindi siya masyadong kiniskis ng gusto para hindi siya tumaas ang presyo. Yung iba, ito yung mga binahan na siya, yung mga nalubog sa baha nung panahon ng mga bagyuhan. Ayun. Tapos pinatuyo lang para maging maibenta sa market ng Ito naman kinukuha ng mga nagkakarinderya, yung mga nag-aanli, only rice. Mabilis sa akin. Yung 39. Siyempre, nagtitipid yung mga tao sa hirap ng buhay. Basta unab na mabuti, 3 unab, yung iba nilalagyan ng konting asin. Dahil mura, mabilis din naman itong maubos. Ang ilang customer ginagamit ang bigas sa pagkain ng kanilang pamilya. Pero may iba naman, pinapakain nila sa alaga nilang hayop. Yan po, talagang may amoy, di maiwasan po. Pero ngayon po, pwede nang pagtsagaan. Kesa naman po sa bibili kang mahal wala po talagang budget na mahal. Ganito lang po talaga yung budget namin. Yung 39 pang alaga lang ngayon Aso, pusa lang. Pagkain lang na aso, pusa. Sa aso, yung 55 ngayon ang binibili ko. Pang tao naman. Sa ngayon, limitado pa ang nagbebenta ng 39 pesos na bigas sa public market sa Bulacan. Pero mas marami pa rin ang umaasa na makabibili sila ng murang bigas pero maganda naman ang klase. At yan, Montenegro Live, balik sa iyo. Ella? Nestor, ito bang 39 pesos kada kilo? Kasi may mga nagsasabi na pagka daw madilaw ang bigas ay mas healthy kainin. At ito ba kapag hinugasan mo ng maigi ay ito rin ay mababawasan ang paninilaw nito? Ayon sa mga kanina may bumili na customer, 5 kilo yung kanyang binili. Araw-araw, sa loob ng isang linggo, 2 beses siyang bumili ng 5 kilong bigas. Pero maganda naman daw ito, basta unabin lang to, hugasan ng 3 beses. Tapos at lalagyan ng pandan, tapos lalagyan ng asin, ay nagkakaroon naman dito ng lasa na kumbaga kaya naman talaga nakainin ayon doon sa mga customer. Pero may mga iba talaga, mapili pa rin sila dahil ayaw nila ng madilaw na kulay ng bigas na halagang 39 pesos. Ella.
Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Inaantabayanan pa ng mga rice retailer sa Quezon City ang pagdating ng supply ng murang bigas mula sa mga rice trader upang masimulan na ang pagbebenta sana ng bigas sa mas mababang presyo. Ayon sa mga tindera, maaring ibaba na sa 40 pesos ang per kilo ng bigas kung may makukuha na silang mas murang supply. Mula sa Commonwealth Market sa Quezon City, makibalita tayo kay Harry Ilagan live. Hari, mga kailan daw ba inaasahan na darating yung supply ng murang bigas at nasa magkano na ba yung bentahan ngayon ng bigas dyan sa Commonwealth Market? Magandang tanghali, Aga. Kaninang umaga pa tayo nag-iikot-ikot sa ilang pamilihan sa Quezon City. At ayon sa mga nagtitinda, inaasahan na nga nila na dumating na ang 40 pesos na murang bigas sa mga pamilihan. Sa Balintawak Market, ang regular milled na bigas ay 41 pesos. Meron din silang special rice na local na nagkakahalagang 55 pesos, 56 pesos, 58 pesos per kilo. Meron din silang premium green rice na local, 53 pesos. Meron din silang premium green rice na nagkakahalagang 54 pesos. Sa Muñoz Market naman, ang kanilang regular milled rice ay nagkakahalagang 41 pesos. Ang well-milled rice naman ay 45 pesos. Ang kanilang special rice ay naglalaro sa 55, 50 pesos, 51, at 52 pesos. At ang kanilang special rice ay 55 pesos. Meron din silang iba pang special rice na 56 pesos, 57 pesos, 59 pesos kada kilo. Meron din silang malagkit na 70 pesos. Samantala, Aga, sa Commonwealth Market naman ay may isang tindahan na nagtitinda na ng 40 pesos na bigas. Ito yung kanilang regular milled rice. Ayon sa may-ari ng bigasan, 5 araw na silang nagtitinda ng 40 pesos sa bigas na nagkakahalagang 40 pesos. Meron din silang well-milled rice na 45 pesos, premium grade na bigas, 50 pesos, Thai rice, 55 pesos, special rice, 60, 75 at 80 pesos. At meron din silang malagkit na 65 pesos kada kilo. Yan muna ang update mula dito sa Commonwealth Market. Balik tayo, Aga. Hari, itong inaantabayanan na paparating na supply ng murang bigas dyan sa Commonwealth Market or sa Quezon City, meron bang information na nakuha kung ano yung quality nitong murang bigas, Hari, na paparating dyan? Oo, Aga. Kaya pa nga umaga tayo nag-ikot-ikot sa ilang pamilihan dito sa Quezon City. At dito natin natagpuan sa Commonwealth Market ang nag-iisang tindahan na nagtitinda ng 40 pesos na bigas, na murang bigas. At ayon sa nakausap nga natin kanina na si Kuya, ay manilaw-nilaw nga itong bigas. Ngunit mabenta ito, Aga, dahil ito ay mga binebenta sa mga karinderya na ito daw ay maalsang bigas. Hugasan lang ito ng maigi upang magamit na sa kanilang mga karinderya, Aga. Alright, maraming salamat, Hari Ilagan. May mga lugar pa sa bansa na maaaring magpatupad ng closed fishing season ayon sa isang dating opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Posible rin anyan dumami ang nahuhuling isda sa karagatan ngayong taon. Mula sa Caloocan City may report si Ray Pelayo live. Ray, anong mga lugar itong maaaring magpatupad ng closed fishing season at anong mga isda ang maaaring maparami dito? Balikan po natin ang pag-ulat niyan ni Ray Pelayo. Aprobado na ng Commission on Elections ang hiling ng Department of Transportation na mabigyan ng exemption sa spending ban ang pamamahagi ng fuel subsidy program.
Ito ay upang makumpleto na sa pamimigay ng ayuda na kinakailangang maipamahagi sa mga PUB driver at operator na lubang apektado ng oil price hike. Bunsod nito, maaari na muling ituloy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang distribusyon ng fuel subsidy sa mahigit 50,000 pang mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Nagsagawa ng operasyon kaninang umaga ang puwersa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung saan hinuli ang mga motoristang dumaan sa EDSA busway at bike lane. Mula sa Guadalupe, Makati City, alamin natin ang detalye kay Bernadette Tinoy live. Bernadette, ano ang ginawang aksyon ng MMDA sa mga nahuling motorista? Na sa 24 nga na motorista ang hinuli ng Metropolitan Manila Development Authority dito sa kahabaan ng EDSA at ang pinawagan nila ay tinikita nila ang mga ito. 1,000 piso rin ang multa sa mga lumabag kaya binigyan din ng MMDA ang kahalagahan ng disiplina sa kalsada. Dagdag pa na MMDA na araw-araw ng paghuli nila sa mga motoristang nalabag sa EDSA. Kaya naman pinayuhan nito ang publiko na sumunod sa batas trapiko para hindi nga humantong sa paghuli at pagbayad ng multa. Bukod din sa mga nahuli ng MMDA, ay humuli rin ng motoristang dumaan sa busway ang Interagency Council for Traffic kaninang umaga sa may Ayala at Magallanes bus station kung saan nasa 6 na motorista ang kanilang nahuli. Kaya naman 6 na motorista rin ang tinikita ng ahensya. Ayon pa sa IAC na naubusan sila ng ticket dahil nga sa daming lumabag na motorista. Pero binigyan nila ng mga bus at emergency government vehicles lang ang maaaring dumaan sa bus at mga katulad nito. Bibigyan nila ng konsiderasyon naman ang mga private vehicles na dumaan sa bus lane kung ito rin ay nasa emergency situation. At yan na muna ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Roundup Balita. Inatasan na ng Department of Transportation ang Office of the Transportation Security na sampahan ng kaukulang kaso ang security screening personnel na sangkot sa umano'y pagnanakaw sa isang pasahero sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Sa opisyal na pahayag ng DOTR, nakasaad na labis na ikinadismaya ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang insidente. Dahil ganun na lamang anila ang pagsusumikap ng pamahalaan na maipromote sa foreign investors ang pangunahing gateway ng bansa. Kaugnay nito ay pinag-utos na ng kalihim ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa sinumang mga sangkot sa nasabing pagnanakaw sa isang Chinese na pasahero. Nais rin ng DOTR Secretary na patawan ng maximum penalty ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa insidente. Nauna nang inirekomenda ng OTS ang pagsasampa ng kaso at pagpapataw ng administrative sanctions sa security officer na nakunan sa CCTV na isinubo umano ang ninakaw na $300 upang maitago ang ebidensya. Magsasagawa ng caravan ang Department of Justice kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan para tulungan na makapag-file ng claim sa mga kababayan nating naapektuhan ng nangyaring oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, tutulong ang nasabing caravan sa pagsasagawa ng assessment sa insurance claims upang matukoy kung gaano kalawak ang pinsalang idinulot ng oil spill. Sa pamamagitan nito, mas magiging accurate nila ang kalkulasyon ng claims na maaari makuha ng ating mga kababayan doon mula sa International Oil Pollution Compensation Funds. Target ng DOJ na maisagawa ang caravan sa darating na Oktubre.
Sinisilip na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang umano'y sapilitang pagkuha ng ayuda sa mga miyembro ng sinasabing kulto sa Surigao del Norte. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagsagawa na ng inventaryo ang ahensya sa 4-piece beneficiaries sa bayan ng Socorro. Batay sa inisyal na bilang, nasa 74 na 4-piece households ang mayroon sa Sitio Kapihan, habang mahigit 500 naman sa buong barangay. Nanindigan ang kalihim na ang mga benepisyaryo lang ang dapat makinabang sa mga ayudang ibinibigay ng pamahalaan. Tiniyak din ni Secretary Gatchalian na tututukan ang issue. We told the good Senator Hontiveros kanina that we are closely monitoring. In fact, proactively nga nag-reach out kami at naging bahagi kami ng agency, interagency task force looking at it already. Pinag-aaralan na ng Office of the Solicitor General ang mga legal options para panagutin ang mga may kagagawan sa labis na pagkasira ng mga bahura sa Rosal Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara sa isang panayam na sinimulan na nila ang malalimang pag-aaral para sa iba't ibang paraang legal na maaaring ikonsidera ng gobyerno ng Pilipinas pagdating sa issue sa West Philippine Sea sa bansang China. Sa ngayon, anya, ay nangangalap pa sila ng mga datos. Pinag-aaralan rin nila ang pag-evaluate sa merito ng bawat legal option. Dagdag pa ng Solgen, maingat sila sa ginagawang pag-aaral dahil sa maaaring maidulot ng anumang hakbang ng pamahalaan para sa pangmatagalang interes ng bansa. Kasama na ang posibleng paghahain ng reklamo sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague para sa mga naging pinsala. Nitong August 9 hanggang September 11 ngayong taon, ay may na-monitor ang Philippine Coast Guard na 33 Chinese militia vessels sa may Rosal Reef at 15 naman sa may Escoda Shoal. May mga lugar pa sa bansa na maaaring magpatupad ng closed fishing season ayon sa isang dating opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Posible rin anyang dumami ang nahuhuling isda sa karagatan ngayong taon. Mula sa Caloocan City, balikan natin si Ray Pelayo live. Ray, anong mga lugar itong maaaring magpatupad ng closed fishing season at anong mga isda ang maaaring maparami dito? Ella, isa sa maaaring pag-aralan ay ang lugar sa Zambales kung saan nakakahuli ng tinatawag na terong. Ito ay ayon kay Atty. Asis Perez na siya ring direktor ng BIFAR noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ngayon ni convener naman ng non-governmental organization na Tugon Kabuhayan. Ito anyang terong ay hinuhuli na maliliit na isda na ginagawang bagoong pero posible anyang mga dalagang bukid ang mga isdang ito na maaari pang palakihin kung magpapatupad ng closed fishing season sa lugar. Malaki anya ang potensyal na madagdag sa supply ng isda sa bansa ang dalagang bukid dahil dati ay sindami ito ng nahuhuling galunggong. Narito ang bahagi ng ating panayam kay Atty. Asis Perez, ang convener ng Tugon Kabuhayan. Can you imagine if you convert yung terong na yon into big fish na dalagang bukid? Exponential siguro yung difference in volume na makukuha natin. Bukod sa Zambales ay maaari din anyang pag-aralan ang iba pang lugar sa bansa para magpatupad ng closed fishing season. Pwedeng tingnan din halimbawa yung Ticao Pass. Yung Ticao Pass kasi nasa Bicol. Malaki yung fisheries catch natin doon, particularly yung ating mga sardinas. Walang close season doon. Pwede rin halimbawa sa Leyte Gulf. Ang Leyte Gulf kasi dati maraming isda doon. Pero over the years, medyo bumaba yung doon, yung catch per unit effort natin. Ayon kay Atty. Perez, mula noon pang pinaigting ang closed fishing season sa bansa noong 2011 ay hindi bababa sa 30% ang itaas ng dami ng nahuhuling isda sa karagatan. Kabilang ngayon sa mga lugar na nagpapatupad na ng closed fishing season ay ang northeastern portion ng Palawan na sa northern Sulu Sea.
at portion ng Visayas Sea at portion ng East Sulu Sea, Basilan Strait at Sibugay Bay at sa Davao Gulf. Ang closed fishing season ay ipinatutupad para mabigyan ng panahon ang mga isda na magparami. Kamakailan lang ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais nitong magpatupad pa ng fishing ban para maparami ang produksyon ng isda sa bansa. Pero ayon kay Atty. Perez, ang mga benepisyo sanang makukuha ng bansa sa pagpapatupad ng closed fishing season ay napupunta lamang sa illegal na pangisda ng mga dayuhan. Maganda talaga yung fishing ban. Kaya lang, ang challenge kasi ngayon, nag-fishing ban tayo sa Palawan, kaya lang may nakikialam naman sa isda natin doon. Yung mga Chinese at saka Vietnamese, hindi ba? So, kasi merong time of the year na yung ating galunggong, halimbawa, nandun sa tabi ng Palawan, pero may time of the year na medyo gumigit na yan. Pag gumit na yan, hinuhuli na ng Vietnamese at ng mga Chinese, di ba? So, medyo yung ating gains because of the close season, medyo, I think na parang humihina dahil nga sa illegal fishing naman at poaching na ginagawa ng ibang bansa doon sa ating karagatan. Dagdag ni Atty. Perez, noong 2017 hanggang 2018 lang ay nasa 7,000 metriko tonelada ng galunggong na nawala sa produksyon ng Pilipinas sa isang fishing season. Masasabi niyo dahil ito sa pagpasok ng mga dayuhan sa pangisdaan ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala, ayon kay Perez, sinasang dadami naman ang huli ng isda ngayong taon dahil sa mas nakakapalaot ang mga isda. Ito ay dahil sa magandang o madalang sama ng panahon na dumarating sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Ella? Ray, sapat pa ba ang supply ng isda dito sa ating bansa, lalo na dahil malapit na ang holiday season? Ella, kapag tayo nagpapatupad ng fishing season o yung closed fishing season, like for example sa October hanggang sa first quarter ng 2024, ay nag-i-issue ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng import permit. Ibig sabihin ito para mapunan yung maliit na porsyento ng kailangang supply ng isda sa bansa para hindi naman tumaas ang presyo nito, Ella. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang pagpasa sa proposed 5.768 trillion pesos national budget para sa 2024. Ayon sa Pangulo, kinakailangan ang agarang pagpapatibay sa General Appropriations Bill o GAB upang mapanatili ang tuloy-tuloy ang operasyon ng pamahalaan matapos ang fiscal year 2023. Sinabi rin ng Pangulo na ang pag-certify as urgent ng bill ay upang matiyak ang kahandaan ng budget na magbibigay daan sa gobyerno na magampanan ang constitutional mandate nito. Ang inirekomendang budget para sa 2024 ay 9.5% ng mas mataas na budget ng kasalukuyang taon. Nausisa ng minority sa Kamara ang issue ng red tagging sa plenary debates ng 2024 budget proposal ng Judiciary. Tinanong ang sponsor ng ahensya kung ano-anong mga hakbang ang ginagawa ng judicial branch upang maiwasan ang red tagging. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz, live. Rosalie, magkano ba ang proposed budget for 2023 ng Judiciary? Yes, Ella, sa ilalim ng National Expenditure Program, 57.79 billion pesos ang 2024 proposed budget ng Judiciary. Mas mataas ito ng 2.89 billion pesos sa 2023 budget ng Judicial Branch ngayong taon. Isa ito sa mga nakasalang sa plenary debates dito sa Kamara ngayong araw. At sa pag-usisa sa panukalang pondo ng Judicial Branch, tinanong ng isa sa mga makabayang block lawmakers, partikular na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kung may ginagawa ba ang Judiciary upang maiwasan ang issue ng red tagging. Subalit sagot ng sponsor ng budget proposal ng ahensya na si Davao de Oro Representative Ruel Peter Gonzaga, sa kasalukuyan hindi krimen ng red tagging.
Gayunman anya, palagi itong iniuugnay sa remedy of the writ of amparo o ang nagsisilbing proteksyon sa karapatan ng tao sang-ayon sa saligang batas ng bansa, lalo na kung nakakaramdam ang isang tao ng banta mula sa tauhan ng law enforcement agency. Kung may petisyon naman kaugnay nito, naglalabas anya ng show cause order ang korte. Tiniyak din itong may aksyon ng korte sa anumang mosyon o apela hinggil dito. Dagdag pa nito, nakasalalay sa legislative branch kung nais nitong gawing krimen ang red tagging sa pamamagitan ng pagpapasa ng isang batas. Samantala, natapos na ang period of sponsorship at debate kaugnay ng budget proposal ng Judiciary Branch at kasalukuyang nakasalang sa plenaryo ang Department of Justice. Naging emotional naman Ella, ang isa sa mga umuusisa, partikular na si Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas ng usisain ang tungkol sa issue ng dalawang kabataan na environmental activist dahil umano ito sa naging pahayag ni Justice Secretary Boying Rimulya laban sa dalawang kabataan na ito na yung ginawa umano nilang pagbaliktad ay panibagong taktika ng mga rebeldeng komunista upang makakuha ng simpatya. Kaya naman humihiling ang Makabayan Black lawmakers o ang minorya ng second round interpellation para dito sa panukalang pondo ng Department of Justice. Kaya kasalukuyang nagtatanong ang Kabataan Party List Representative na si Raul Manuel hinggil dito sa issue na ito ng dalawang environmental activists na bumaliktad sa kanilang mga naging testimonya. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Kinumpirma ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na pinag-aaralan na nila ang pagsasampa ng perjury charges laban sa dalawang environmental activist na nagsabing dinukot umano ng militar. Kini-question naman ng opisyal ang timing ng pagbaliktad ng dalawang kabataang babae. Nagbabalik si Rosalie Coz. Pinag-aaralan na ang pagsasampa ng perjury charges laban kina Jed Tamano at Junila Castro ayon kay Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Sinasabing environmental activist ang dalawa na dinukot umano ng mga sundalo. September 19 ang iharap sa isang news conference ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang dalawang kabataan bilang mga rebeldeng komunista. Ito ay upang pabulaanan ang alegasyon ng pagdukot at isa publiko ang umano'y kanilang kusang pagsuko. Gayunman, bumaliktad ang dalawa at inihayag ng mga itong tinakot umano sila ng militar. Naninindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na may saksi ng pumirma ang mga ito ng sinumpaang salaysay at hindi sila pinilit, partikular na ang Public Attorney's Office o PAO. Kahit na ang Chief Public Attorney si Atty. Acosta nando doon, at inasiguran niya na walang coercion na nangyari. Yung stepfather nung isang babae na nandoon ay nandun mismo at tinanong niya ang kanyang stepdaughter kung gusto nga ng private counsel, ayaw daw. Pagkatapos biglang babaliktad. Naninindigan ng opisyal, matibay ang ebidensya ng militar at may mga testigo sa voluntaryong pagsuko ng dalawang kabataan. Nais ding malaman ni Secretary Teodoro kung sino ang utak sa likod ng taktikang pagbaliktad ni Tamano at Castro. Kwene-question naman ng opisyal ang timing ng pagbaliktad ng dalawang kabataan. Itiniming kahapon. Bakit budget hearing namin ngayon? Bakit gagawin yun pagbaliktad na dramatiko doon sa press conference? Obvious naman to sa akin. Samantala, tinuligsa naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang planong pagsasampa ng kaso sa dalawang kabataang babae. We are so shocked with that kind of response from the AFP. Ano po ang batayan na sampahan ng kaso? Ang dalawang matapang na kababaihan na inabduct na nga nila at illegal na dinetain sa military camp. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nababahala ang ilang senador sa dami ng empleyado sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi pa rin nare-regular. Sa budget hearing sa Senado kahapon, sinabi ni Senator Amy Marcos,
na halos kalahati ng DSWD employees ay contractual at job orders. Ayon naman kay Senator Raffy Tulfo, mayroong umanong mga empleyado sa ahensya na halos 2 dekada nang nagtatrabaho ngunit hindi pa rin nare-regular hanggang ngayon. Sagot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, palagian silang humihiling sa Department of Budget and Management para sa permanent positions. Pero hindi anya sila napagbibigyan dahil sa tight fiscal space. Sa ngayon, patuloy anya ang right sizing at streamlining ng mga operasyon sa DSWD. Kasalukuyan din anyang nire-review ang courtesy resignations ng 20 assistant secretaries ng ahensya. Umusad na sa Senado ang rekomendasyong tuluyan ng iban ang Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO sa bansa. Isa sa dahilan nito ang talamak na scams na konektado sa mga POGO. Narito ang report ni Harleen Delgado. Matapos ang 6 na buwan, nakakuha ng suporta sa mga senador ang committee report na nagre-rekomenda na paalisin na sa Pilipinas ang mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. 10 sa 18 miyembro ng Senate Committee on Ways and Means ang pumirma sa naturang report na unang inilabas sa Senator Sherwin Gatchalian noong Marso. Anya, nakapagpakumbinsi umano sa mga senador ang talamak na krimen na konektado sa POGO gaya ng text scams. Hindi naman malaki ang impact sa ating ekonomiya kung nawala sila. Makikita natin less than 1% yung impact sa GDP. Tuloy-tuloy pa rin yung krimen. Tuloy-tuloy pa rin yung trafficking, yung scamming. No? Ito yung bagong trend na sa briefing namin sa mga executive session, isa sa mga nasagap ko. No? Nagiging front ang mga POGO na mga scams. So yung scam na nakikita natin at yung POGO, iisa lang. Kabilang sa rekomendasyon ay ang paghimok sa Executive Department na unti-unting i-phase out ang POGO sa bansa sa loob ng 3 buwan. Ito'y para mabigyan ng palugit ang mga POGO sa pagsasara at pagpapatigil ng kanilang mga operasyon. Pero sa Senator J.V. Ejercito, isusulong ang 2 hanggang 3 taong palugit para sa mga lehitimong POGO. Bukas naman daw sa Senator Gatchalian sa mga magiging suhestyon ng kanyang mga kasamahan. Pero kung siya lamang anya ang tatanungin, dapat agarang ban sa POGO ang gawin. Inirekomenda rin ng komite na atasan ang Department of Labor and Employment na maghanap ng alternatibong trabaho para sa mga Pilipino mawawala ng trabaho mula sa POGO industry. Ayon kay Senator Gatchalian, mula sa 100,000 POGO workers sa bansa, nasa halos 17,000 lamang umano ang mga Pilipino. Kaya si Senator Bongo nanawagang pag-aralan muna ang panukala. Ayaw naman po natin na mawalan ng trabaho yung mga kababayan nating Pilipino. So, pag-aralan ng mabuti, suportado ko po ito kung sakasakali pong naghahasik na po ng lagim dito at hindi na po nakakabuti sa peace and order ng ating bayan. Si Senator Amy Marcos naman hindi muna pumirma sa report dahil gusto mo ng pag-aralan ang mga rekomendasyon. Pangamba ng presidential sister, baka raw mauwi sa wala ang POGO ban at hindi mahuli ang mga iligal na nagpapatakbo nito. Kinatatakutan ko malulusutan lang kasi alam naman natin mga malalaking tao ang nasa likod ng POGO, hindi lamang malalaking tao sa sindikato kundi sa ating pamahalaan. Feeling ko kasi kung minsan dito sa Senado, kami ng wala naman nangyayari. So ayoko mapahiya dun sa POGO. Gusto ko siguraduhin na yung mga dambuhalang personahe sa likod ng POGO ay maparusahan at talagang mahintuto. Target na Senator Gatchalian na masponsoran sa plenaryo ang committee report sa susunod na linggo bago mag-session break ang 2 kapulungan ng Kongreso. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Anti-Cybercrime Division ng Philippine National Police, mga telco company at Scam Watch Philippines na kailangang magtulong-tulong para mapigilan ang lumulubong bilang ng mga nabibiktima ng iba't ibang uri ng scam. May tips din sila sa publiko para hindi mabiktima ng mga manloloko. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Kasabay ng paglago ng teknolohiya ang pagdami at pag-evolve ng mga cyber attacker, kaya parami na ng parami ang nabibiktima ng iba't ibang scam. Gaya ng investment scam, love scam, crypto scam, iba pang online na text scams.
Kaya naman ang mga telco company, PNP Anti-Cybercrime at Scamwatch Philippines nagbigay ng tips at paalala kung paano makakaiwas mabiktima ng scam. Ayon sa co-founder ng Scamwatch Philippines na si Art Samaniego, mula January hanggang August ngayong taon, umabot na sa 3,000 ang nabibiktima ng scam sa bansa. So kala natin maliliit, ito lang yung reported, kala natin maliliit, pero itong mga taong nabibiktima, ito yung most vulnerable sector ng society natin. Kaya ang nangyayari, ang daming epekto ng scam na hindi natin nalalaman. Susunod na bibiktimahin ng mga scammer ang mga kaibigan, kamag-anak at malalapit sa iyo dahil maa-access na nila kung sino ang mga katransaksyon mo. Ayon sa Scamwatch Philippines, tandaan lamang ang 4 na M upang makaiwas sa panluloko. Ito ay ang magdamot, mag-snub, magduda at magsumbong para di mabiktima ng scammer. Ang Scamwatch Pilipinas, merong 4 na principles na gusto sundan. Una, magdamot. So kung sa tunay na buhay, may hihingi sa'yo ng 1,000, hindi mo naman bibigyan yan. Pag nagpunta yan sa online, pag may nanghingi sa'yo na hindi mo naman kakilala o kahit kakilala mo, i-verify mo muna yun kung sila ba talaga yun. Kaya wag na wag magbibigay kagad. Ayon naman sa PNP Anti-Cybercrime Division, maraming paraan para makuha ang iyong data. Gaya na lamang ng simpleng pagsali sa raffle sa mall. Kapag ang mga impormasyong ibinibigay mo ay hindi maayos na nadidispose. Ang mga nakakalap na data na ito ang ibinebenta ngayon sa dark web na binibili ng mga scammers. Ang PNP sisimulan na umano ang training sa mga presinto para magsagawa ng cybercrime investigation. With of course the guidance of the PNP chief na talagang ibababa, magkakameron ng 2 at least cybercrime desks sa bawat police stations or local stations. Meaning to say, pagdating sa mga police stations, meron talagang assigned who would be catering to cyber-related cases. Para sa cybersecurity professional na si Angel Redoble, huwag na huwag daw magsasagawa ng mga bank transaction gamit ang mga public wifi dahil prone ito sa cyber attack. Ang sinasabi ko sa mga sa community, huwag kayong pumunik sa mga public wifi. As in what? Kasi mayroong mga wifi na kung ma-compromise, lalagyan ng threat actor ng malware. Pag connect mo doon, automatic na download sa makina mo. Kapag nabiktima ng scam, huwag kalilimutang mag-screenshot. Kunin ang transaction receipt saka i-report sa otoridad. Pwede ring magsumbong sa hotline number ng DICT na 1326. Pero para mas masolusyonan ang lumalaking problema sa cyber attack at scam, kailangan daw ng whole of nation approach mula sa pagsusumbong ng netizens hanggang sa pag-block ng mga telco sa mga kahina-hinalang account at sa huli, pagtugon ng pamahalaan para sa problemang ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ng National Printing Office ang pag-iimprenta sa mga gagamiting balota para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin sa darating na October 30. Mula sa Quezon City, may report si Dante Amento live. Dante, gaano karaming balota ba ang gagamitin para sa BSKE? Magandang tanghali aga, i-turn over na nga kanina ng National Printing Office o NPO ang Certificate of Completion sa Commission on Elections o COMELEC. Kaugnay ito sa pag-iimprenta ng lahat ng mga balota sa barangay at SK elections sa susunod na buwan. Aabot sa 92,054,974 ang kabuuang balota na inimprenta ng NPO para sa halalan. Mahigit 68 million dito ang gagamitin sa barangay election at mahigit 23 million naman ang para sa sangguniang kabataan elections. Maayos po ang aming trabaho. At na-imprenta po namin mga balota sa loob ng takdang panahon. Kanina ay isinagawa ang final testing and sealing o FTS ng mga balota. Iba sa mga ito ay inihatid na sa mga malalayong probinsya at inaasahan na ang huling deployment ay para sa National Capital Region dahil malalapit lamang ang mga lugar. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia,
Sa mga susunod na halalan, hindi na ang COMELEC ang kausap ng NPO pagdating sa pag-iimprinta ng mga balota, kundi mayroon ng kontraktor na magsusupply ng mga papel na gagamitin hanggang sa matapos ang printing. Ito ay isasagawa o isasama sa bundle sa supplier ng mga bagong makina na gagamitin. Bahala na yung supplier ng makina sa kung saan niya kukuhanin yung papel. Basta dapat compliant sa requirement ng NPO. Nangangahulugan din po, ang kausap ng National Printing Office, lalo na sa bayaran, hindi ang COMELEC o hindi yung mismong kontraktor. Ayon pa sa komisyon, ang magiging papel na lamang nila is supervision o magbabantay sa proseso ng printing para sa issue ng transparency. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ada. Maraming salamat, Dante Amento. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue ang dalawang motorcycle accident sa Butuan City at Tagbilaran City sa Bohol. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang mga biktima na pawang tumangging magpadala pa sa ospital. Narito ang report ni Leslie Widem. Naka-standby ang UNTV News and Rescue Team sa opisina ng Butuan Operation Center nang may tumawag na isang concerned citizen hinggil umano sa isang banggaan ng dalawang motorsiklo sa JC Aquino Avenue National Highway pasado alas 10 ng gabi. Agad na nagtungo ang team sa lugar na pinangyarihan ng aksidente at naabutang nakatayo ang dalawang rider sa tabi ng kalsada. Sinuri ng UNTV responders ang kalagayan ng dalawa at nakita ang mga tinamo nitong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa nakasaksi sa pangyayari, mabilis ang takbo ng isa sa mga rider dahil hinabol nito ang traffic lights na malapit nang magpalit sa kulay pula. Ini minor na ang gatong isa ka motor niya, naranganin naman sa stoplight, motong pag-brake niya, nataksingan na siya. Isa sa mga rider na nakilalang si Chelo Asna, 32 years old, ang nagtamo ng multiple injuries sa magkabilang kamay habang wala namang sugat na banggang rider na si Ronald J. Balios, 27 years old. Matapos ma-assess ng grupo ang dalawang biktima, ay mabilis naman itong nilapatan ng pangunang lunas, ngunit kapwa tumanggi ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Samantala, pasado alas 12:50 kahapon ng madaling araw, nagrespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babaeng sugatan matapos maaksidente sa minamaneho nitong motorsiklo sa junction Tagbilaran City. Nakatayo na ang biktimang si Shena Alaysa Amogis, 24 anyos at residente ng Baclayon, Tagbilaran City. Multiple injuries sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo nito, pamamaga sa may mukha, pananakit ng panga, mga gasgas sa magkabilang tuhod, kanang kamay at sa kaliwang kamay nito na hinihilalang na itukod sa pagkakatumba kung kaya't siya nitong iniinda. Anya, papasok sana siya sa kanyang trabaho nang nawalan umano siya ng balanse at natumba ang kanyang minamanehong motorsiklo matapos niyang iwasan ang kasalubong nitong isang motorsiklo. Mabilis naman na nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang mga tinamong injuries ni Amogis, ngunit tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatanggap na ng cash subsidy mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga rice retailers sa probinsya ng Negros Occidental. Ito ang ayudang ibinibigay ng gobyerno para sa micro-retailers na apektado ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Mula sa Negros Occidental, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, nabigyan na ba ng ayuda ang lahat ng rice retailers dyan sa Negros Occidental? Ayon sa pahayag ng Department of Social Welfare and Development 6 kanina, sa mahigit 2,000 na apektado ng price retailing ng bigas ay nasa kalahati pa lang ang kanilang nabibigyan o nasa mahigit 1,000 hanggang ngayong araw. At ayon sa DSWD ay mayroon pang schedule na third payout sa susunod na linggo. Namahagi ng cash assistance para sa mga micro-rice retailers ang Department of Social Welfare and Development 6
sa iba't ibang payout venues sa rehiyon ngayong araw. 14.5 million pesos na rice subsidy ang i-release ng ahensya para sa 967 na registered at unregistered small rice retailers sa Western Visayas. Ito na ang ikalawang payout ng DSWD para sa rice subsidy. Una nang binigyan ang nasa mahigit o halos 200 beneficiaries noong September 13 at 14 na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Sa ilalim ng SLTERS o Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy, makakatanggap ng tigla 15,000 piso ang mga nagtitinda ng bigas na naapektuhan ng price ceiling sa ilalim na Executive Order 39 Series of 2023 o ang mandated price ceiling. Ilan sa mga requirements para makakuha ng assistance ay dapat nasa listahan ng DTI bilang isang rice retailer, mayroong business registration at valid ID. Ang mga beneficiary ay dumaan sa profiling, validation o verification ng DTI at DSWD kung compliant sila o talagang sumusunod sa price ceiling na 41 pesos per kilo para sa regular milled rice at 45 pesos naman para sa milled rice. Ang pangalan rin ng mga ito ay galing sa Business Processing Licensing Office ng iba't ibang LGU. Kasama rin dito ang mga unregistered rice retailers pero compliant sa price ceiling ng bigas. Ayon naman sa DTI, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring sa mga tindahan para sa third batch ng rice subsidy payout. Target ng DSWD na mabigyan ang mahigit 2,000 rice retailers sa buong rehiyon. Samantala, Ella, hindi naman kasama sa subsidy o mabibigyan ng tulong itong mga nagtitinda ng bigas sa mga department stores o sa mga nasa mall. Yan muna ating balita mula rito sa Negros Occidental. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nagkabasag-basag ang bintana ng ilang sasakyan sa Elias Angeles Street sa Naga City nitong Martes matapos tamaan ng kidlat ang katabing gusali nito. Ayon sa may-ari ng sasakyan, nakita niya mismo ang pagtama ng kidlat sa katabing gusali kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan na sinundan ng malakas na pagkulog. Tumama sa salamin ng sasakyan ang mga debris mula sa napinsalang gusali kaya't nabasag ito. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Isang matinding tornado ang nanalasa sa Suqian City sa Eastern China. Daan-daang tao ang kinakailangang i-relocate dahil dito. 5 tao rin ang naiulat na nasawi. Kita sa videos online ang mga nagtumbaang puno at linya ng kuryente. Batay sa local media, nakataas ang weather warnings ng malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin sa rehiyon. Pinaalalahanan ng India ang mga mamamayan nitong nagbibiyahe o naninirahan sa Canada na mag-ingat. Ginawa ang abiso isang araw matapos na tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at parehong pinatalsik ang diplomat ng kabilang panig. Batay sa Canada, iniimbestigahan nito ang aligasyong nag-uugnay sa Indian state sa pagpaslang sa isang Sikh separatist leader. Subalit, marin itong itinatanggi ng India. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 15 na nagsasabi, Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.